mga karagkarag, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Mula dito sa Lasak City. Nawala ako sa sirkulasyon sa chismisan sa mundo ng beauty pageant kahapon kasi nahiwala yung immune system ko sa aking cell membrane. Hindi kinaya ng katawang lupa ko, mga karagkarag. Masama talaga yung pakiramdam ko. Pero kailangan kong kumayod para sa aking pangkabuhayan. Showcase ni todo ko na tong pagkachismosa ko. Wala mo na tayong minupusal fashion distraction look dahil distraction na distraction ang ating immune hemoglobin galore, mga karag-karag sa umagang ito. At eto na nga, so nakipagchismisan yung isang chismosa kung kachismisan kanina. Kung ano yung magiging reaction mo dito sa isang stand-up comedian tungkol sa mga beauty pageant lovers. Kung hindi nyo pa napanood ang video na to, mga karag-karag, at bago kayo mag-react, nako, watch this. Pageant fans in the house? Pageant fans? Wala. It's an educated crowd. Okay. I'm kidding. I watch pageants. Natutuwa ako kasi may mga advocacy ng mga girls, di ba? Like, Miss Palawan fights illegal mining. Miss Cebu protects endangered species. Miss Cavite lives in Cavite. Caviteño endangered species. Or yung mga questions dati, di ba back in the 90s, the questions were like, what is the essence of being a woman? Tapos ngayon yung mga questions, to what extent should the government prioritize national security over civil liberties, and can it strike a balance between the prioritization of individual rights and the essence of being a woman? Tapos yung sagot ni ate, ha? Hotdog? Ano, mga karag-karag, narinig at napanood na ninyo na kung maraming mga beauty pageant lovers ang na-stress galore ang kanila mga hemoglobin. Ang kanila mga pa-pride eksena mood, mga karag-karag, hindi nila tanggap ang naging banat ng stand-up comedian na to about sa mga beauty pageant lovers. So, depende kasi yan sa atake ng tao eh. Depende kasi yan kung paano mo tanggapin yung mga bitaw banat na mga komedyan. Kasi kung matandaan natin yung mga sikat na mga komedyante, bitaw like for example, Vice Ganda, di ba? Iba yung atake ni Vice Ganda eh. Di ba? More on panlalait siya, which is madami namang natuwa, madaming natatawa, maraming ewan ko kung anong meron din, depende kasi yan sa pagtanggap ng tao. Like for Jokoy, di ba? Iba din yung atake ng banat ni Jokoy about sa accent ng mga Pinoy, di ba? So sa accent din ng mga ibang bansa, yung kay Jokoy na which is madami naman yung natuwa. So isa sa mga kinaaliwan kong mga stand-up comedian, mga karag-karag, yung taga-Indian, yung si Kumar, aliw na aliw talaga ako sa kanyang mga banat. Kasi more on sa kanyang sarili bitaw na, which is matawa ka rin the way yung expression niya. So yan ay depende kasi yan sa pagtanggap ng tao eh. Kasi bawat comedian kasi iba-iba yung nila, script nila, 'di ba? Kung saan sila kampante, kung saan sila para sa kanilang sarili, ay ito nakakatawa to na banat, so kailangan kong ilabas. So, nasa sa tao lang talaga yan kung sensitive ka, kung hindi mo kayang pakinggan yung mga stand-up comedian na iba yung atake nila, parang personalan na, di ba? So, mas stress ka talaga. Pero kung makikinig ka lang at ganun ka lang pa, narinig mo lang tapos labas sa kabilang tenga, parang di mo damdamin, parang wala lang. Di ba? So, hindi rin natin masisisi yung iba na manghanash at mangbash sa stand-up comedian na to kasi parang nga sa iba is below the belt na rin yung atake, pero depende talaga yan sa pagtanggap ng tao. Yan ay sa sariling opinion ko lang, mga karag-karag. Ewan ko sa inyo kung magkapareho ba tayo kasi ako dead ma. Magingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe Kuragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bukas i-update ko kayo sa ating chismis with ako sa bahay ni tatay. Hindi ako nakapunta sa bahay ni tatay kahapon kasi wala talaga. Dead ball si Kuragan.